Senator Amy na naman. Dami niya kasi sinabi, ang dami niyang issue. Hindi ko na kasi sinama dito eh. Dadagdag ko na lang mga clip. Imagine niyo. Ito may binanggit niya. Bago itong mga senador na to. Tinanong kasi siya about Senator Bato. Dali nyo naman siguro to mga kakli interview to eh. Pero babanggitin ko lang. Tinanong siya about Senator Bato. Ito tingnan niyo. Sino yung kayang-kaya niyang pintasan at sino yung kayang-kaya niyang ipagtanggol kahit medyo mali na yung ginagawa? Sabi niya, dito ba? Wait lang, hanapin ko. Hindi ko kasi ito topic na yun. Sabi niya, si Senator Bato daw ay hindi na nila alam kung nasaan. Dati daw tumatawag pa. Nagta-text. Ngayon hindi na. Oops, sounds. End of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng... Never happened before. The minorities of apat okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, I am very much beleaguered. Alan has them, si Bato cannot where is cases being filed against them, si Bato cannot where is he, by the way? Where is Senator Bato? We have no clue nung una. We have no clue Talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot. Pero di ba? Hindi na nila maabot. yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Pero sabi niya, nakakapagpirma pa rin yung opisina. So, how would you know na siya yung pumipirma? You're not privy to that. He's not been reporting to the office. Pero makikita mo kung paano niya i-justify yung hindi pagtatrabaho ni Senator Bato sa Senado. Na mismong si Senator Gatchalian, si Senator Tito ay nagrereklamo, pero siya wala kang makikitang negatibo. Bakit? Kaalyado? Kaalyado? Question mark. Nagtatrabaho pa rin. Diba? Nagtatrabaho pa din. Yun siya. Tapos, yung pagtatrabaho ng kapatid niya na sobrang nagtatrabaho, di niya nakikita. Samantalang kitang-kita na sa news kung paano nagtatrabaho ang Pangulo. Ito hindi niya nakikita at di niya alam yung whereabouts. Di niya anino di niya nakikita. Pero she's still considering him as working. Ganyan. Tapos hindi bias. Pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng pirma, nagpapile pa rin. Kaya, hindi rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. It just doesn't turn up. See? Pirma nino. Sino mo may pirma? Huli nakita to, Davao. So, every now and then, pupunta yung tao sa Davao. Pero siya nagtatago. In the first place, wala naman siya dapat pagtaguan. Ba't hindi siya nag-report for work? Diba? Wala kang warrant of arrest eh. Sige, tuloy natin May sisisihin pa siya dito. Okay, all right. Now, I know you have another mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy? Diba? Nanisi pa? Sinabi nga ng gobyerno wala. Why terrorizing the guy? See? Diba? Actually, sino ba sige, mga clip. Sino kaya ang nagte-terrorize naman sa Pangulo? Sa mga basher, sa mga negatibo, na hindi man lang niya pinipigilan kahit anong sabihin sa kanyang kapatid. Diba? Kahit anong sabihin kasinungalingan sa kanyang kapatid, pati yung AI-generated video, tinuligsa ba niya, mga kaklir? Baka naman tinuligsa niya, di ko lang nadinig. Absent si Bato sa Senado. Still, nakapagsweldo almost 1 million na. Grabe. Tapos, she's justifying na the guy is working. Diba? Alam mo, siguro kahit wala ako sa palasyo, halimbawa wala ako sa palasyo, tapos nakikita kong ganito pa rin magiging komento ko sa kanya. Baka nga mas matindi pa. Kasi ngayon sinasaalang-alang ko pa yung Pangulo eh.
Diba? Ang mas matindi ba yung komento ko? Kasi, kitang-kita naman eh. Yung taong hindi nagtatrabaho, inaangat mo. Yung tao rin, na lagi na lang nakabakasyon, no, instead na magtrabaho, bakasyon, world tour, di ba? Siya na si the Explorer, inaangat mo. Yung kapatid mo na nandiyan dyan, araw-araw nagtatrabaho, hindi na nga nakapagbakasyon. Dahil sa budget na dala, enrolled bill, kopya, December 29. Di mo na-appreciate, pintasan mo pa, at gagawan pa ng kwento, na yung soft pork barrel ay para daw pa-impeach si VP Sara. Diba? Saan kinukuha ni Senator Amy ang ganitong klase ng akusasyon? Samantalang sa mga kaalyado niya, all praises pa. Nanisi pa. O sige. And persecuting all the DDS, I don't understand. Ilabas na ninyo, iserve na ninyo kung talaga na the DDS ay it's there. If it's not there, why are you terrorizing the guy and persecuting all the DDS? Ha? Senator Amy, may ebidensya. Diba? May ebidensya. In the first place, ang nagpo-prosecute, hindi persecute, ay ang ICC. Yung prosecutor doon. Huwag mong ibintang sa gobyerno ngayon. 2017 pa yung cases diyan sa ICC. Why terrorizing the guy? Who's terrorizing the guy? Diba? Basta pagdating sa DDS, diba? Tanggol to the max. Diba? Magnus. Oh. Eto na tayo, mga klis. Sige na, pinakita ko na sa inyo. Sige, bonus ko na yan sa inyo. Di ko lang matake eh. Ito. Dito tayo. 26 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report. Kailangan mga klira, mga sangkot daw sa flood control projects, kakasuhan na daw. Involve. Sangkot. Hindi ito gawa-gawang kwento. Kung ito ay masasampahan ng kaso, most probably may ebidensya na nakalakip para ito marekomenda ng ombudsman na sampahan ng kaso. Now, bahala na sila, ipagtanggol ang sarili nila sa Sandigan Bayan o sa regular court. Ganoon naman umanda ng hustisya eh. Si Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador. O mga klira, remember that, may draft resolution na. Sabi niya. So, may draft resolution na. Ibig sabihin, pag may draft resolution, at for filing ito, kung for filing ito mga kaklira, aakyat yan sa ombudsman or sa korte. And tinanan, kung mayroong probable reason na issue ang warrant of arrest. Pag na-issue yung warrant of arrest niya, depende sa kaso, plunder, malversation of public funds, pwede itong makulong. Ito ang mga isda na hinihintay ng mga naiinip. Diba? Na nagsasabi, ito may isang politiko dito mga kakliri. Pagdating kay VP Sara, tameme. Pagdating sa impeachment issue, sabi niya, gumugulo lang daw ang bansa kapag sinampa pa yung impeachment. See the point? So, pero inip na inip sa malalaking isda. Diba? Ano ba tingin mo kay VP Sara? Dilis? If ever kakasuhan or i-impeach, ano siya? So, ang dating, wag na, pag si VP Sara, wag yun na sampahan niya ng kaso, gugulo lang ang Pilipinas. So, tapos, ipagyayabang niya, itong mambabatas na to, na walang nagagawa at natutupad na pangako ang Pangulo. Ganun siya magsalita. Lahat daw ng pinangako ng Pangulo, napako. Ang sarap debatihin yan, diba?
Ang sarap, ayaw ko nang debatihin. I-cross-examine. Mambabata siya na. Tignan nyo na lang kung sino yan. Sabi niya, ang mga ipinangako ng Pangulo, hindi tinupad. Diba? Nasaan daw yung malaking isda? Hello, buksan mo kasi yung mata mo. Buksan mo yung mata mo, tenga mo. Wag puro VP Sara na pagtatanggol. Kasi kung puro VP Sara ang pagtatanggol mo at iisipin mo walang impeachment, mabubulag ka talaga sa katotohanan. Diba? Sige, tuloy tayo dito. na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasama. Uy! Nakita niya mismo ang draft. Ang lakas naman ng impluensya ni Senator Amy. It shows, mga ka-clear. Ma-impluensya ka. Hindi basta-basta nakikita ang draft. Sinong kausap mo? Sino? Diba? Are you using your power? Your influence? Para malaman mo yan? Diba? So, kung kakasuhan man ang vice presidente, malalaman mo rin. Kasi makikita mo na yung draft. Diba? O, tuloy tayo. Nakita niyo yung draft, ha? Kaso, kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at Pinagmamalaki na kompleto ang ebidensya. Pero galit siya, ha? pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senator Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Amy, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga Tinan niyo mga ka-clear, ha? Hernandez pa lang, mga ka-clear. Hindi ko sinasabi na ano to, ha? Ayoko maging judgmental time. Hernandez pa lang sa Kasi Mendoza ang itinuturo Senator Joel. Diba? Senator Joel. Sino ba? Alcantara, nagturo din siya, nabanggit niya, Senator Jinggoy. Si Bernardo, nabanggit niya, si Senator Bong Revilla. Ba't ka naman magtataka? Mga klit, tandaan natin, ha? Si Senator Bongo, si Senator Bong Revilla, kasama yan sa alyansa. Kung totoong kakasuhan, mga kaklit, kung totoong kakasuhan, hindi ba niya nakita na walang sinisino ang Pangulo kahit nakasama at naging kaalyado at kaalyansa? Sige nga. Di ba? Bakit naman senador? Sabi, ba't naman senador? Diba? Paano kung yung ebidensya yun ang tinuturo? Gagawa ka ng kaso laban sa taong gusto mo makulong tapos wala kang ebidensya. Mga clear, hindi tayo nagtatanggol dito, ha. May tanong kasi sa akin kanina eh. Sinabi daw kasi Senator Amy na bakit daw yung mastermind hindi nakakasuhan? Teka lang. Okay? Bakit daw yung mastermind? Referring to speaker, dating speaker Romualdez. Ako kahit sino na, huwag natin banggitin yung pangalan ng speaker. Sabihin na natin kahit sino yung mastermind, letter A, mastermind. Bakit si A, ang mastermind, hindi yung kinakasuhan? Mga ka-clear. Ito lang sa atin. Kung ano yung ebidensyang nakita, yun muna ang uunahin, right? Kung may ebidensya, itong si Senator, si Senator, kung meron siyang ebidensya laban kay A, na di umanong mastermind, kasi ginigit niya eh. Bakit hindi si ganyan? Ba't hindi si ganyan na siyang mastermind? Ibig sabihin nun, mga kliro, sinabi niyang si A, let's say si A, na mastermind dapat kasuhan, ibig sabihin nun, hindi ba meron siyang ebidensya? Ito si Senator Amy. Diba? Doon ba lang eh, bakit si ganyan hindi kinakasuhan? So, ibig sabihin, meron siyang concrete evidence na itong si A ay dapat, consider na mastermind at dapat nakasuhan. Diba? Kung meron ka na palang ebidensya, diba? At kaya mo nang magturo, ang problema kasi kay Senator Amy nagtuturo tapos walang ebidensya. Katulad nung kaninang tinigap natin. Walang ebidensya. Diba?
Haka-haka lang. Yung patungkol sa soft pork barrel na gagamitin daw sa pag-impeach kay VP Sara. So with this, halimbawa lang kasi, mastermind ka, okay, go. Kung may ebidensya na, mga ka-clear, at concrete ang evidence mo na sigurado ka mapipin down mo yung inaakusahan ng mastermind, go directly to the court, to the ombudsman and file it. File it. Hindi pwede sa media mo sabihin na bakit si ganyan, hindi nakakasuhan. Bakit? Sa media mo ba? Yung media, sa media mo ba isusumite yung ebidensya? Ikaw na ang magsumite ng ebidensya since ikaw ang nagbibintang na may mastermind. Diba? Di ba sabi ang akala ko sa Kongreso dapat nagsimula to. So, lahat ng involved sa Kongreso na meron kang hawak na ebidensya, then go and file it. Walang pipigil dun, mga ka-clear. We're talking about good governance with action. Ang karamihan kasi dito sa atin ngayon, puro good governance, pero bibig lang. Media, pamidya. Papogi, pamidya mileage. Tapos walang ginagawa, puro pa-interview lang. So ngayon, mukhang merong ebidensya si Senator Amy Marcos laban sa di umanong mastermind. Collate it, gather them. Diba? Collate all documents, all witnesses. Lahat. Then pagawa ka na ng complete, mga ka-clear, tatandaan nyo. Di ba, bilis-bilis siya nagsumite ng kanyang resolution at recommendation sa ombudsman against SOJ dati, Boying Remulla. DILG Secretary John Vic Remulla. Kay Lacanilaw. Sino ba? Marami pa ito eh. Kinasuhan niya ba si ano? Di ba, basta yung kinasuhan niya ang mga tao na involved sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte. Ang bilis niya nun, di ba? Ang bilis niya nun. So dito sa kay mastermind, ganoon din gawin mo. Go directly to the ombudsman. So dito, mga ka-clear, mukhang ito yung mga malalaking isda na gusto ng mga taong naiinip na makulong. Pero ang dating sa akin, mukhang nagtataka pa si Senator Amy, bakit sila? Bakit akala ko ba sa Kongreso? Diba? Ang tanong natin, Senator Amy, kasama ka ba doon sa hearing? Kasama ka ba doon sa mga witnesses na nagbigay na kanilang mga testimony laban dito sa mga naaakusahan, laban sa mga respondents? Nadinig mo ba yung mga salita nila? Diba? Nakita mo ba kung gaano katibay yung mga ebidensya nila? O kung wala ba silang ebidensya? Kasi unless you know them, unless you know the proceedings, unless inaral mo lahat yung mga dokumento nila, parang you do not have the right to question bakit mga senador. Diba? So, ano nangyayari ng mga ka-clear? Optics to. So, pag nadinig na naman ng mga DDS, nadinig na naman ng mga kaalyado niya, nadinig na naman ng medyo mga taong naive, yung nadinig lang. Ang ipinapakita na naman dito ni Senator Amy, pinipili ang dinidimanda. Mga DDS. Si Senator Bong Revilla, hindi. Kaalyado, di ba? O bakit niya sinabang may draft na against Senator Bong Revilla? So, dun pa lang, makikita mo na mali ang hinala. Na selective lang ang kakasuhan. According to her, nakita niya na yung draft. Kasama si Senator Bong Revilla. Diba? Senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Gardiola at magkapatid na Edvic at Eric Yap. Yan lang. Hindi ko kalala masyado si Gardiola. Pero si Yap, yun, talagang DDS to. Pero pinagtataka ng senadora, bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman O diba? Para alam mo yon, insinuating. Senator, you're insinuating of injustice. Sabi ko, unless na maalam ka, unless alam mo lahat ang ebidensyang isinumite sa ombudsman, unless nakita mo, nabasa mo, naaral mo, na cross-examine mo,
Nakita mo lahat. Hanggat hindi mo yun alam, hindi ka pwedeng magbigay ng ganyang klaseng paghinala. Kasi makaka-apekto yan sa integridad ng hustisya na meron tayo ngayon. Makaka-apekto yan. At yan naman din yung ayaw niya kung bakit ayaw niya sa dating Secretary Boying Remulla. Dahil ang takot niya, DDS, mga allies ng Duterte, ang kakasuhan. So, tingnan niyo mga kakil. Napaka-bias, di ba? Hindi neutral. Bakit hindi na lang ipagdasal na lahat na lang ng pwedeng kasuhan, dapat sana may ebidensya. Hindi planting of evidence. Tandaan natin, Senator Amy, ang perpekto dyan, ang expert sa pagplant ng evidence, hindi naman ang ombudsman ngayon. Ang dating Pangulong Duterte na never mong tinutulan. Di ba? Yung pagplanta ng evidence kay Senator Leila de Lima, tinutulan mo ba? I mean, kinundem mo ba yun? Di ba? Hindi eh. Natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. O, di ba? Si Bonjing daw ang pinagmula ng flood control. Okay na. Sa atin mga clear, kung sino man yan, kung sino man Bonjing yan, kung sino man mastermind yan, hindi natin pipigilan na magsampa siya ng kaso. Pero, kung dito lang sa media siya magsasalita, hindi niya ito mapapanagot. Di ba? Ang mangyayari lang dyan is bigyan mo ng negatibo na impresyon yung mga taong pinagbibintangan mo. O, alam mo palang mastermind, go ahead, mga ka-clear. On our part to ha, on our part. Complete those documents. Gusto ng tao na makulong ang dapat na makulong. Pero hindi mo mapapakulong ang isang tao kung nandiyan ka lang at nakaharap ka sa monitor ng camera at nagpapa-interview. Diba? Hindi pwedeng puro media lang kasi walang mararating yan. Action. Ito nga sabi natin, kaya nga hindi dapat patulan yung debate na propose yung proposal na debate. Magdidebate kayo, ano mararating ng debate? Mapapakulong nyo ba yung dapat managot? O ito, binabanggit niya na, yung si Bonjing, bakit hindi na panagot? Kompleto ba? Sa atin ha, challenge to. Since ikaw, ang nagbabanggit ng pangalan niya, kompletohin na. Wag na sa ICI, mga kakli, wag nyo nang padaanin sa ICI. Idiretso nyo na sa ombudsman. File a case. Gandaan nyo na yung kwento. Katulad ng ginawa nyo na mabilisan, ikaw ang nagsampa sa ombudsman laban doon sa mga tao, mga taong nagsagawa ng pagpapadala kay dating Pangulo Duterte sa dahig. Ganun. Nagawa niya naman dati, di ba? Nagawa niya dati para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pwede niya rin gawin yan. Diba? Hindi sa media. Anyway, ganun naman siya eh. Diba? Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan. O diba? Ba't kayo mawawala ng pag-asa? You can do it nga. Si Senator Trillanes nga, naghahanap ng ebidensya eh. Nakapag-file na eh. Go find them. Go find them. And file a case. Diba? Yun yung sagot dun. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Senator Amy. Sige, kumpletohin mo lang yung dokumento, then file a case. Diba? Mangungulit kami dito. Kasi gusto namin lahat ng taong dapat managot at yun din ang gusto ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. So kung may ebidensya ka na at ikaw ay nagbibintang, go ahead.